Matamis sa ating mga Pinoy ang hilig sa matamis na pagkain, Sir Mano, ha? Kaya sa mga handaan, gaya ng fiesta, laging may kakanin at dessert, no? Pero kung sawa na kayo sa ordinaryong panghimagas, bakit hindi nyo itry ang puto flan? Ano yan? Puto. Yan, puto yan, tol. Yan ang natuklasan ni Kay Imson para sa Mobile 5. Good morning, Kay. Good morning, Be. Good morning. Hi, good morning sa Anong inyo puto sa yan? studio. Be, good morning! Good morning. Unang salang natin to 2016, ha? Yes, Happy New Year! Unang salan. Anong puto yan, Be? Yes, alam nyo. Oo, puto flan yung ipapakita natin sa inyo. Nandito nga tayo ngayon sa kusina ng Frost and Feel. Alam nyo mga kapatid, tulad ng nabanggit namin sa inyo kanina, puto flan yung ino-offer ng Frost and Feel. Kaya naman, isa na sila doon sa mga online seller na talagang medyo pinagkakaguluhan na ng ating mga kapatid dahil gusto nilang matikman yung napakasarap at kakaibang twist dito sa kanilang puto. Meron silang iba't ibang flavors para dito. Merong 7 flavors, merong classic, merong ube, merong pandan, at syempre dun sa mga coffee lovers, meron din silang coffee. Meron silang coffee flavor, meron din silang strawberry flavor, at para dun sa mga cheesecake lovers na katulad ko, meron silang Oreo, cream cheese, at cream cheese flavors. Syempre, dahil very generous yung may-ari nito at very thoughtful, naisip din niya yung mga chocolate lovers, kaya naman meron din silang Hershey flavor na puto flan. Alam niyo mga kapatid, talagang napakahilig sa pagkain itong owner ng Frost and Feel. Kaya naman yung creativity niya pagdating sa pagkain, nadala niya dito sa kanilang mga produkto. Nag-start sila noong November 2012. At sa katunayan nga, dahil patok na patok itong kanilang negosyo, nag-resign na daw siya sa trabaho para matutukan. So takami namin kayo ng konti, nakita nyo naman, umuusok pa itong puto namin dito dahil nasa proseso pa kami ng paggawa. Mamaya ipapakita namin sa inyo kung paano nga ba yung paggawa nitong talagang patok sa panlasang Pinoy na puto flan. Anyway, para ituro sa atin, tulad na nabanggit natin sa inyo kanina, ituturo natin sa inyo kung paano ba ginagawa itong puto flan. So, kakausapin natin si Ma'am Sheena May Seraspi. Ma'am, sasarap naman kasi ng mga puto flan nyo rito. Nahihirapan na akong magsalita. Ma'am, sige nga, discuss natin. Ano bang ingredients Papakita muna? natin ngayon kung paano lutuin yung isa sa mga assorted flavors namin, yung ube puto flan. So, uunahin natin yung flan. So, ito, egg yolks. Sige ma'am, kaya mo yan. Ninunguya ako pa yan. Ibang Yung puto milk, flan, masarap. condensed milk. Okay. Tapos, hahaluin natin siya Gamit ang tinidor. So, yung mga manunood natin na mahilig sa kusina, pwede na silang mag-umpisa using yung mga, basic utensils natin. utensils Yung sa mga meron bahay. tayo sa bahay. So, Okay. sobrang dali lang ito gawin. Okay. And then, saka natin ihahalo yung ebop milk. Okay. So kapag na-mix na natin lahat ng yan, okay, Vanilla. and vanilla, so mix ulit. lang. Oo. Ito na po yung ating Finished product. finished product po Finished, ng flan. Opo. Okay. So ngayon ma'am, punta tayo dito sa medyo tricky na part, yung Opo, puto. Yung puto. Okay. So, Paano gagawin natin? Ang unang proseso nito is paghalo-haluin natin yung dry ingredients. Okay. So, ito yung cake flour. So yung, okay. Kung ano man kung yung nagko-compose sa dry ingredients, secret na po nila yon. Hindi na natin siya Powdered pwedeng milk. i-discuss. Okay. Baking powder. Okay. Ito yung organic flavoring natin, which is the ube flavor. Okay. And then, Yung tubig. Okay. Paghalo-haluin okay. natin to. Can I try it, Okay. ma'am? Okay. Paano mo malalaman kung gaano karaming tubig yung dapat mong ilagay? Ano yung... Sa tubig kasi, 3 cups of water. Okay. For this. Okay. But basically, makikita mo siya sa consistency. Kung, Yes. kung okay na siya, kung kailangan mo ng Basta hindi na tigilan, siya yung pag... nagbubuhol-buhol. Okay. Pag hindi na nagbubuhol, kumbaga smooth na siya. Okay. And then, after this, ano na po yung next natin? Bali, ito na yung finished product Okay. niya. Ito yung kalalabasan niya. So, kapag natapos na natin siya, kanina, naglagay na po tayo Ng flan dito sa kanilang mga lalagyan. So, lalagyan natin siya ng finished product na puto natin. Tapos, tsaka Opo. natin siya i-steam. Opo. And then, eto na po So, mga kay- kapatid,
yung kanyang finished product. O, tikman ulit natin para masayang buhay. Okay. Kanina ko pa siya kinakain mga kapatid dahil tulad ng nasabi ko sa inyo, talagang masarap yung lasa niya. Hindi siya masyadong matamis at talagang maralasahan mo talaga lasang Pinoy, hindi masyadong matamis, hindi nakakaumay kainin at napakamura niya. 15 pieces po nito, 120 pesos lamang. So pumapatak siya ng 8 pesos lamang per piece. Kaya naman, dahil ako yung kanina pa lumalantak, so i-try naman natin. Badet. O, try natin, badet. Ayan. Ay, masasabi mo, masarap ba? Di siya makapagsalita sa sarap. Ayan. Ay, yung cameraman daw natin. Ayan. Oh, masarap ba? Masarap. O, hindi rin makapagsalita. Ma'am, ano po yung mapapayo ninyo doon sa mga viewers natin na gusto magsimula rin ng ganitong negosyo? Kasi syempre, ang thinking ng mga tao, very intimidating kasi mahal magsimula sa ganito. Pero you mentioned kanina na parang 500 lang nung nag-start kayo. You can start using kung ano yung mga gamit natin sa bahay. Okay. Like, meron tayong tinidor, pwede natin gamitin. So, Okay. Sa halagang 500 to 1,000 pesos, pwede na tayong magsimula Okay. cooking the classic. Eh, gano'ng kalaki ba kita? Nasa 80 to 100% po. Yung balik? Yes. Kung home Instant baker yun? lang. Yes. Pagka ganyan. Kasi mabilis ang turnover Kasi nito. ako, nag-start talaga ako cooking from rice cooker. Okay. From 7 pieces hanggang nag-10,000 pieces Okay. na. So, hindi, tawag niyan. Ma'am, last po, anong payo ninyo doon sa mga gustong mag-start ng ganitong negosyo? Bukod doon sa nabanggit natin, hindi masyadong kalakihan at 500 pesos makakapag-start ka na. Pero ano pa ba yung pwede ninyong i-advise sa kanila para maging successful sa ganitong klase ng business? Talagang ano lang, tiyaga lang at saka sa creativity and then kailangan sa pagluluto, kailangan mong pag-aralan talaga kung paano mo mapapatakam yung mga tao. Okay. Sa mga Yung gustong talagang bumili, saan sila balik-balikan pupunta, yung ma'am? Products. Available kami sa mga bazaars, sa mga malls. So, Okay. please like us on Facebook, Frozenville Pastry, and Okay. we have our Instagram. Follow us at Frozenville_PH Alright, ma'am. for details Okay. sa mga orders. Okay, ma'am, maraming salamat. Ay, mga kapatid, no, additional po na payo na nakalimutan sabihin ni Ma'am Sheena on camera, kanina nung magkausap kami. Ang sabi niya sa atin, pagdating sa ganitong klase ng negosyo, of course, ang pinaka-importante, huwag tayong magtitipid doon sa mga products dahil ang kailangan natin dito, ma-establish natin yung ating mga pangalan, yung pangalan ng ating negosyo na talagang babalik-balikan ng ating mga kapatid. Back to studio muna tayo. Salamat, Yun, no? Sarap. Thank you very much, Be. Beb, matanong lang. Saan ba available yung Oh, yun, puto, oh. yung puto flan na yan? Gusto namin Bukod tikman, sa palanan, saan natin makahanap yan? Actually, nabanggit nga ni Ma'am kanina na open sila sa mga bazaar. So, like ngayong week na to, saang bazaar ba kayo, Ma'am, Meron magano? kami sa Trinoma and Trinoma. Try no ba? Naku. Robinsons. Oh, okay. And aside from that, pwede nga natin silang ma-reach sa kanila mga social media accounts. So, Facebook and Instagram. Pwede natin silang i-like doon. Makikita natin yung details doon kung paano tayo magki-keep in touch sa Naku, kanila. malapit at lang sa magpo-post akin yan, ating Be. mga- Mapuntahan nga yung Palanan Street. At dadalhan mo kami niyan. Yun, Be, oh, ha? maraming salamat, Be. Oo. Kasi syempre, tinakam ko kayo, so dapat matikman nyo rin, di ba? Sarap. Thank you so much. Sarap talaga mag-alaga ni Be, ano? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.